Ito na nga mga kaibigan, isa ito sa good news ngayon dito sa aming backyard. Yung pinakita ko sa inyong isang hen natin na native na dumalaga, ayan may piwi egg na. Nangitlog na siya mag-isa, ibig sabihin nasa tamang edad na siya. Ayan mga kaibigan, andito tayo sa nesting area ng ating native breeder hen. Naglilimlim na siya mga kaibigan. Hello mga kaibigan, welcome back muli dito sa aming backyard at sa aking YouTube channel. So ayan, nagpaparanging ako ng ating mga pabo. At kung mapapansin nyo, hinuhukay ko na dito sa aming fish pond. Ayan, tapos nililinisan na rin namin paunti-unti. Yung mga papaya dyan mga kaibigan, ililipat namin yan kasi nagsisimula na mag-uulan. At nire-ready ko na nga itong ating fish pond para sa tag-ulan mga kaibigan. Malagyan natin ng tilapia at kung possible, malagyan natin ng mga hito, yung African hito mga kaibigan. So yun yung prospect namin ngayong taon para magkaroon ng extra source ng isda dito sa aming backyard. Samahan niyo ako mga kaibigan para makakuha kayo ng kaunting idea sa ating video for today. At may update ko kayo sa kaganapan dito sa aming backyard. So tara mga kaibigan. So magsimula muna tayo dito sa ating mga pato mga kaibigan. Kung natatandaan nyo, pinakita ko to nung nakaraang vlog. At meron nga tayo dyan dalawang inahin at isang barako. So doon sa sulok mga kaibigan, nagsisimula ng mangitlog yung ating isang inahin. And may 2 eggs na doon. So napakagandang senyalis yan dahil mapaparami natin sila ngayong buwan na ito at sa susunod na buwan bago magtag-ulan. So kaya naayos ko na rin yung ating fish pond doon para pagdating ng tag-ulan, i-ranging na natin sila mga kaibigan. Kasi ang mga pato, gustong-gusto nila lagi yung may tubig at nakakalangoy sila. At dyan sa fish pond namin, may mga suso dyan o yung kuhol na paborito din nilang kainin. So tamang-tama yun mga kaibigan para magkaroon kami ng ekstrang pakain sa kanila pagdating ng tag-ulan. Naiwan yung isang inahin natin na pabo dito mga kaibigan kasi possible na umitlog yan dahil nakasiksik siya kanina doon sa ating patong naglilimlim. So ang target ko, sila na nga lang yung may iwan dito. Hinihintay ko lang makapisa yung ating inahin dahil nga hindi ko siya pwedeng ilipat ng naglilimlim pa, baka magtampo. So dito mga kaibigan, yung 16 eggs na nililimliman niya, dahil nga humahalo tong isa nating hen, nabasag yung 3. Develop na yung mga sisiw ng pato doon sa itlog at sayang dahil nabasagan pa. Hindi kasi maiwasan kasi nakikishare siya doon sa pangitlogan. Ayaw niya talaga sa nesting basket. Naglagay pa ako dito pero ayaw niya. Talagang pag may nakikita siyang naglilimlim, doon siya nangingitlog. Kaya hinihintay ko na lang talagang makapisa yan para itlog na lang nila yung makita niya dito at ma-force siyang maglimlim. Ito nga pala yung mga Muscovy ducklings natin mga kaibigan. So papakainin natin sila at gutom na gutom na. So ang binibigay kong pagkain sa kanila mga kaibigan, Integra 2000. So pinarehas ko na doon sa mga sisiw natin na native dito sa katabi nila. Ayun. So wala namang kaso sa pato mga kaibigan. Sa manok lang yung dapat na susunod. Dahil yung mga pato natin, malalakas kumain yan. Halos lahat kaya nilang kainin kahit mga sisiw pa. Yan, tignan nyo, tatakaw nila. So 3 times a day ko din silang pinapakain para mabilis lumaki. At kung makikita nyo naman sa katawan nila mabibilog. So yan kasi yung target ko ngayon dito mga kaibigan. Magmi-meat type tayo na pato. Kaya dapat mabilis silang lumaki para mabilis din natin silang mabenta. So ito pala yung ginawa kong DIY na waterer nila. Ayan, galon lang yan ng mineral water na 4 liters. Tinanggal ko lang yung kalahati. So nilalagyan ko yan, pinupuno ko para lagi silang may tubig. Ba next week mga kaibigan, tanggalin ko na tong inahin natin dito para makapag-breed na sila. Para makahabol pa doon sa mga nangingitlog natin. Ito naman yung ating mga native chicks mga kaibigan. Malalaki at malulusog din. So ito yung mga katabi ng mga ducklings natin. So minsan yung mga ducklings mga kaibigan umaakyat dyan. Tapos pumupunta dito. Minsan dito sila tumatambay sa mga manok natin. Buti na lang di sila inaaway o hindi sila tinutuka. So gaya ng sabi ko doon sa nakaraang vlog mga kaibigan, dito sa 4 na rooster na to, pipilian natin ng magandang pwedeng gawing breeder para meron tayong reserbang tandang. Tapos yung hindi maganda yung size, yun yung ikakal natin o kaya ibebenta na pang meat type. Ayan mga kaibigan, habang pinapakain ko yung mga alaga natin pato. Ayun, umalis yung inahin natin doon sa pinangitlogan niya. Ayun, naka-4 na siya. Nakakatuwa dahil meron na naman tayong panibagong batch na may papapisa para maging ducklings. So gaya ng sabi ko kanina, ba next week ilagay ko na dito yung inahin natin na kasama ng mga sisiw para magsimula ulit siyang mag-breed. Ito na nga mga kaibigan, isa ito sa good news ngayon dito sa aming backyard. Yung pinakita ko sa inyong isang hen natin na native na dumalaga, ayan may piwi egg na.
nangitlog na siya mag-isa, ibig sabihin nasa tamang edad na siya. So sa mga katulad kong baguhan mga kaibigan, pagdating sa breeding ng ating mga alaga, lalong-lalo na sa mga inahin, isang indikasyon na pwede na silang i-breed kapag nagkusa na silang mag-egg drop. Kasi sa ganyang edad mga kaibigan, matured na yung kanilang reproductive organ at kahit na pinapakain pa lang natin sila ng breeder pellets, ay umiitlog na. Hindi po laying mass ang pinapakain namin dyan mga kaibigan. So isang trivia lang din, kahit po hindi natin pakainin ng laying mash ang ating mga inahin, iitlog at iitlog po yan basta na sa tamang edad na. Minsan yan, 4.5 months to 5 months old. Pinakamaaga na yung 4 months mga kaibigan. So sa amin, ganun ang ginagawa ko. Hinihintay ko sila magkusa mag-egg drop mga kaibigan at saka ko sila isasama doon sa ating mga rooster o papakawalan. Sa ganung paraan, sigurado tayo na ready siya. Hindi siya mapapwersa nung tandang. Kasi once na hindi pa ready ang mga inahin natin, sinama natin agad sa tandang. At yung tandang natin ay malakas ng mga sawa. Pipilitin niyang sampahan yan hanggang parehas silang ma-injured, parehas silang magkaroon ng problema. So yan yung isang maibibigay kong tip sa inyo mga kaibigan, na hayaan nyo munang mag-egg drop yung mga inahin bago nyo i-breed. So kagaya tong ating hen, hayaan ko muna siya dito. Hayaan ko muna na lumaki pa yung itlog mga kaibigan kasi medyo maliit pa. So hawakan natin para makita nyo. Ayan, sobrang piwi egg pa. Ganito kaliit yung mga first time na iniitlog ng ating mga inahin. Kasi nga, nagsisimula pa lang mag-develop yung mga itlog sa kanilang katawan. Kaya hindi pa ganun kalaki. At hindi pa ganun ka-matured yung kanilang reproductive organs. So nakakatawa mga kaibigan dahil may isa na naman tayong inahin na magagamit. So madadagdagan yung magiging breeder natin. Ayan mga kaibigan, andito tayo sa nesting area ng ating native breeder hen. Ito nga ay pinaliguan ko nung April 17 mga kaibigan. So 2 araw yung lumipas noon, nag-breed ulit yung ating inahin at nangitlog. So ngayon May 4, halos 17 days yung lumipas, naglilimlim na siya mga kaibigan. Ito yung nakakatuwa dahil wala pang isang buwan, nakapag-produce ulit yung ating inahin at nakapaglimlim. So isang tip nga pala mga kaibigan, para malaman nyo na naglilimlim na yung inahin, katulad nito, hindi na siya nagre-react. Kasi once na nangingitlog pa lang yan, hindi pa siya tapos mag-egg drop, once na nilapitan natin yan, papalapit pa lang tayo, alerto yan, lilipad at lilipad yan. Hindi yan mag-i-stay dyan. So kapag naglilimlim na yan, babantayan niya na yung itlog niya at hindi na siya basta-basta aalis kahit palapitan natin. So yan yung pansinin nyo. Tapos hindi na rin bababa yan dyan sa nesting basket natin. So sabi ni Mrs. ko kahapon hindi niya na daw nakita to na kumain kasama ng tandang. Ibig sabihin maghapon siya kahapon na naglimlim hanggang kagabi hanggang ngayong umaga ng May 4. So ang count nito mga kaibigan, ang day 1 ay ngayon May 4. So bibilang lang tayo ng 21 days. So possible mga May 25, may bago na tayong mga sisiw. So pinakamaaga na yung May 23 mga kaibigan, 19 days o 18 days. So isa pang trivia, hindi rin pare-parehas ang dami na iniitlog ang ating mga inahin. So itong ating inahin mga kaibigan, sinilip ko ito bago ako pumasok nung Saturday at may nakita ako na 14 eggs nung Friday ng umaga. So halos 2 araw yung lumipas bago siya maglimlim. Siguro nadagdagan pa to ng isa. Possible na sa 15 eggs na tong nililimliman niya. At kung mapapansin niya walang nakalabas na itlog, yan yung indikasyon na magaling siya maglimlim dahil hindi niya pinapabayaan na hindi mainitan yung mga itlog mga kaibigan. So yan yung mga tips na kailangan yung tandaan pagdating sa pag-observe at pagbe-breed ng native chickens mga kaibigan. Yan din yung mga natutunan ko personally na alam kong proven and tested na. So i-update ko na lang kayo mga kaibigan sa mga susunod na vlogs. Kapag pwede nating ikakandling ko para makita natin kung mataas yung similya ng mga itlog at kung ilan yung possible nating mapapisa.